Ito, unang pagtatanong. Ano ang pinagpapareho ng sperm at mga politiko? Ano ang pinagpapareho ng sperm at ng mga politiko? Pareho silang may 1 in a million chance na maging totoong tao. Ang pag-ibig natin ay hindi parang Facebook. Pwedeng i-like, pwede rin mag-comment, pero hindi dapat i-share. Mabuti pa si Sleeping Beauty. Nagising lang, may boyfriend na agad. Samantalang ikaw, wala pa rin kahit luwa na ang mata mo. Ang crush, parang math problem. Kung hindi mo makuha, titigan mo na lang. Pupunta ka ba sa gym? Kasi feeling ko, mag-workout tayo. Ang pagmamahal ko sa iyo ay parang bilbil. Pilit kong tinatago, halata pa rin. Gulong ka ba? Kasi ang sarap ingudngod ng kaibigan. Kasi ang sarap ingudngod ng paikot-ikot ang mukha mo sa lipa. Ang relasyon ay parang gubat. Madalas may ahas. Sino sa inyo dito naliligaw ngayon sa kasalukuyan? Pick-up line para sa mga naliligaw. Kung isa akong joke, gusto ko yung mapipikon ka para naman seryosohin mo ako. Para sa crush mong lalaki. Wow! Saan gawa ang t-shirt mo? Gawa ba yan sa boyfriend material? Finally, taga Adamson ka ba? Bakit? Kasi, nagit mo ang puso ko na parang soaring falcon. And then, just before we discuss the cybercrime law, very briefly, mga online activities na dapat ituring na cybercrime. Number 1, wrong grammar. Number 2, premature campaigning ng mga EPAL politicians. Number 3, photo albums na panay mukha mo lang ang laman. Hindi porque bagong hairdo mo, magpo-post ka na ng 100 pictures ng sarili. Pwede bang kasuhan ng cybercrime ang kaaway mo tuwing magpo-post siya ng bagong profile picture? Nakaka-offend kasi. Illegal dapat ang pagmumukha mo.